ng karumal-dumal ng pagpasa ng Bicameral Committee dito sa National Budget for 2025. Unahin natin si Sara Duterte. 2 linggo na ang nakalipas mula December 4. May narinig na ba tayong aksyon mula sa Kongreso? Habang walang aksyon ng Kongreso, ibig sabihin, binabaliwala ang complaint ng taong bayan. Tandaan niyo po, aming mga manggagawa ay isa sa complainant out of 79 complainant na nagreklamo noong December 4. Karumal-dumal ang pagnanakaw sa pondo ng taong bayan, habang ang malaking bilang ng mga manggagawang Pilipino ay tumatanggap nakakarampot na sahod na 645 pesos sa NCR at 361 pesos sa BARM. Maraming mga Pilipino na mga manggagawa, pampribado at pampublikong sektor ay nasa katayuang kontraktwal. Hindi yan ina-address ng gobyerno hanggang sa ngayon. Marami sa amin ay biktima pa rin ng red tagging. Maraming pinatay, maraming binilago. Hanggang ngayon, tinutugis ang mga unionista. Tinutugis ang aming mga union mula Luzon, Visayas at Mindanao na parang mga kriminal. Pero walang ginagawang aksyon dyan ng Kongreso. Hinahayaan na magnakaw ng pondo ang mga katulad ni Sara Duterte. Gusto lang ho namin sabihin ng malinaw na mensahe. Klaro mula sa mga hearing, hindi makakaligtas si Sara Duterte kung ang pag-uusapan natin ay ang merito ng kaso. Kitang-kita ang falsification of public document para bigyang katwiran ang pagnanakaw sa pondo ng taong bayan na umaabot ng 600 to 12.5 na milyong piso na hanggang ngayon ay hindi po walang malinaw na explanation sa publiko. Kaya mga kasama at mga kababayan, hindi namin tatanggapin ang rason na wala ng panahon, wala ng oras para sa impeachment complaint. Ang tinan ninyo ang merit ng kaso, kagyat na ipasa ito ng Kongreso at i-transmit doon sa Senado para i-convene ang mag-convene ng Senado para sa impeachment trial sa ilalim dito sa kaso ni Duterte. Huwag niyong gawin sa amin yung sangkala na maikli na lang ang panahon. Bakit? Dahil atat na kayo na mga kampanya, gamit yung pondo ng taong bayan, habang sa kabilang banda, paliligtasin nyo sa krimen si Sara Duterte. Hindi pwede yan, nakabantay ang taong bayan. Pangalawa mga kasama, mariin natin kinukondina. Hindi namin maintindihan itong Bicameral Committee. Bakit mas makapangyarihan ito? Bakit hindi isina sa publiko ang pagdinig? Para makita ng taong bayan papaano nag-uusap sa ipapasa na budget sa ating bansa. Imagine ninyo, dito lamang mula Nobyembre hanggang Disyembre hindi pa natatapos. Tumaas ang presyo ng kuryente. Tama mali? Tumataas ang presyo ng tubig mula 4 na piso hanggang 5 piso per cubic meter sa Manila at Manila Mater. Tama mali? Tumaas din ang presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Wala nang ginawa ang gobyerno ni Bongbong Marcos, ang gobyerno ni Duterte, patong-patong na pahirap habang papalapit na po ang Pasko. Napakawalang kwentang gobyerno, napakawalang puso, walang pakialam sa milyong-milyong mga mamamayan na naghihirap habang tuloy-tuloy din ang mga budget cut para sa serbisyong panlipunan. Kaya po, bilang panawagan natin, ang panawagan po natin sa Kongreso, impeach Sara Duterte now! Impeach Sara Duterte now! Impeach Sara